punta na tayo rito sa isa pang napakagandang talakayin. No? Ito kasi may pahayag si si Arnold Clavio. Si Ma'am Mesyang nandyan. Si Boss Smokey. Iyak na nga sample. Ito talaga Boss Smokey. Papahamak mo ako eh. Wala nang nangangamusta sa amin. Sabi ko kamustahin niyo ako eh. Ha? Eh bakit niyo ako kinakamusta? Pagkatapos ng nangyaring putukan, barilan, ay, tagal natin magkakasama, 20 years, di ba? Si Lito Lapid, patay ang dala sa akin yan eh. Nagdadala yan ng mga puto bungbong at saka kung mga lumpia, buwan-buwan, tikoy. Kasi gusto niya iparating sa akin na mahal niya ako. Eh kayo, di niyo ako kinakamusta? Okay na, Boss Smokey? Solve ka na! Shoutout mga birador natin dyan. Punta na tayo sa pang-apat nating topic. No? At ito nga. No? Itong topic number 4 natin. Si Arnold Clavio. Kasi nabanggit na rin natin ito kanina. Sabi, please stop calling them 18 Marines. Sila ay bodyguard at security ni dating Representative Saldico. Bodyguard. Puro kakalokohan. Wala tayong magagawa. Minsan lang. Puro naman. Tigilan ng pagtawag na 18 Marines sa mga hayop na tauhan ni Saldico. Yun na lang eh. Di ba yung topic natin nung isang gabi? Kung alam mo na pala na humahada si Alan Peter Cayetano, sorry. Erase. Kung alam mo na pala dati na nagde-deliver ka ng mga pera, na maruming pera, sa mga tao at galing yun sa pangungurakot ng boss nyo, why the hell na tumagal ka dyan ng ilang taon? Then you call yourself bayani? Bakit pinipilit tawaging 18 Marines? Kung hindi naman sila lahat Marines. Dapat 14 Marines and 4 bodyguards. Pwede, di ba? Pahabain nyo. Or kaya i-emphasize nyo na 4 bodyguards dahil yun naman talaga sila. 4 bodyguards and 16 ex-Marines. Pangalan pa lang mali na eh. No? Yun ang panawagan ni Arnold Clavio. Yun yung pinag-uusapan. This discussion is not about defending one person or one camp. Ang mas malaking issue ay kung tama ba ang tawag na ginagamit ng publiko, no, at media sa isang grupo ng mga testigong huwad? According to Arnold Clavio's appeal, people should stop calling them 18 ex-Marines. If not all members of the group were exactly or actually former Marines. Diba? Ito mga mandirigma, kilala naman natin si Arnold Clavio. Siya yung tatay ni Arn Arn. Sorry. Sorry, hindi pala totoong tao si Arn Arn. Veteranong newscaster si Arnold Clavio. Sinabi niya, it would be more accurate to identify the group as bodyguards o kaya security personnel of former Congressman Saldico. No? Siyempre, kontrolin yung naratibo. Marines eh. Tell that to the Marines. Pero marami nabubuisit, even the AFP. Itinatatwa sila. Ngayon, baka sabihin ng iba, malit na bagay lang, no? Yung pagtawag. Pero wait a minute, mga kaibigan. In public discussion, no? Sa mga publikong diskusyon, mahalaga ang tamang paglalarawan. That is where the public's first impression begins. And this is where the situation starts becoming problematic. Parang isang basketball team, no? Na paulit-ulit tinatawag na national champions. Kahit hindi naman lahat ng manlalaro ay naging bahagi ng championship team.
Kapag mali ang description, public perception can also become inaccurate. Mga birador, Arnold Clavio is not the only one who has raised this point. Yeah, according to other reports, 'di ba? May mga nagsasabi na mas angkop na tawaging witnesses yung grupo rather than 18 Marines because not all of them came from the Philippine Marine Corps. Now, think about this. If the focus of the discussion is testimony and allegations, is a former profession more important than the role of being a witness in the case? Di ba hindi? Parang yung doktor, tumistigo sa korte. Sa kaso, mas mahalaga ang kanyang testimonya bilang witness kaysa sa paulit-ulit na pagtukoy sa kanyang gamit lamang ang kanyang dating titulo. Dating doktor, nag-witness. Pag minimension kasi na dating doktor, aba, putya, dating doktor yan, kapani-paniwala yan. Professional eh. Okay lang eh kung totoo. Pero how could you kung hindi naman lahat yun naging Marines? Tapos yung 16 na Marines, ay yung 14 na Marines, mukha pang hindi mga Marines. Putya, yung karamihan mukhang mga sinampalukan yung mukha. Sometimes the label becomes a bigger discussion than the testimony itself. Kaya ito mga tropa pips yung isa pang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan yung panawagan ni Arnold Clavio. Kapag mali o hindi eksakto ang ginagamit na termino, the public may get the impression that the entire group shares the same background even when that is not the case. When that is not the actually hindi ganun yung sitwasyon. Nagkakaroon ng public impression na sila lahat Marines. Na since Marines, mapagkakatiwalaan dahil meron nga tayong kasabihan tell it to the Marines. Hindi mo kayang lokohin. Hindi mo kayang yanigin yung paninindigan. Pero did you notice something? A more accurate label does not determine whether their statements are true or false. It only changes how they are presented to the public. It's like a documentary where the main character's name is wrong. Even if the story is compelling, people will start ask why the most basic detail was not corrected. Hindi na nga natin kailangan pumunta yung pamali-mali nila kay Loren Legarda. Wag na rin natin puntahan na karamihan sa kanila may kaso ng pagpatay. Ito mga kapatid people may have different views about the case and the personalities involved. Ngunit isang bagay ang mahirap tutulan. Mahalaga ang tamang impormasyon. Kung hindi lahat ay dating Marines at kung mas angkop silang tawaging kupal, witness o bodyguard, marahil nararapat lamang na gamitin ang yung mas eksaktong paglalarawan. Dahil sa anumang pampublikong usapin, nagsisimula ang malinaw na pag-unawa sa tamang mga salita. Diba? Clear understanding begins with accurate words. Kaya dapat tawagin na lang silang bodyguard. Maganda naman yung punto ni Arnold Clavio. Ano ba tayong? Ayan tamo nyo naman. Pogi? Ay, Arnold, sorry. Ayan tama naman Di ba? Ba't mo tatawagin? Hindi naman buong hindi naman lahat sila Marines. Hindi Di ba? Talagang mas nararapat gamitin yung eksaktong description.